paulit-ulit sinasabi ng Bangko Sentral, mandato nila i-control yung inflation. Apo. Paulit-ulit sinasabi ng Bangko Sentral na kung tumaas pa yung inflation, ay maobliga sila taasan yung interest rate. May dalawang malaking problema dyan. Una-una, kung taasan yung interest rate, lalong sasakalin yung mga maliit na negosyante. Na wala namang sariling bangko tulad ng malalaking negosyante. Kung nilista mo yung mga malalaking negosyante natin, yung mga conglomerate na yan, may kakaibot silang bangko eh. So kahit nataasan ng interest rate, may mechanismo sila na siguraduhin mura pa rin yung capital para sa kanila. Yung walang biro, yung daan-daang libo at milyon-milyon mga manggagawa sa mga maliit na negosyo, walang ganong klaseng access sa murang kapital kaya sila yung sasakalin ng pagtaas ng interest rate. Even yung middle class na umaasa sa credit card na lang para pantawid sa kanilang gastusin o may mga car loan o may mga mortgages sa mga bahay nila, pati sila ay tatamaan ng disproportionately na mataas na interest rate. So isang point number 1 namin, bagamat paulit-ulit sinasabi ng central bank, mandato nila kontrol ng inflation, hindi interest rates ang dapat paraan sa pagrenda sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At ikalawang punto namin, may emergency powers naman yung pamahalaan. Part ng pag-declare ng national emergency, pwede nila gamitin yung gobyerno na walang bagong batas. Pwede gamitin yung Price Act of 1991 para i-freeze yung prices. Kung i-freeze yung prices, wag itong kalokohan na voluntary price cap with manufacturers, pwede niya hati yung pagbalikat ng pagtaas ng presyo ng krudo, pwede hati between consumers at yung mga negosyante. So, nasa poder niya ng pamahalaan ngayon ni Pangulo Marcos, pero niya ginagamit yan. Ikalawa, hindi nyo nirentahan yung pagtaas ng presyo ng mga oil companies. Part ng National Emergency Powers, Section 14E ng Oil Deregulation Law, kung may national emergency, pwede makailang ang pamahalaan na itakda yung presyo ng krudo. At sa amin, sobrang simple lang yan. Kung makailang ang gobyerno para itakda ang presyo ng krudo, ibig sabihin, hindi pwede nila pigilan ng overpricing ng mga kumpanya, overpricing na nagresulta sa 47 billion pesos na windfall profit sa mga kumpanya noong Marso lamang dahil dun sa nagbenta ng mahal sa binili nila ng mura. Sa amin, yun nga, kahit na sige na nga, sabihin na natin, busy ang Senado sa kailang mga pag-aaway. Sabihin na natin na medyo paralisado na rin kahit pa even yung lower house, yung House of Representatives. May emergency powers ng gobyerno, gamitin niya, yung meron niyang poder. Pero hindi niya ginagawa eh. So sa amin, deserve ni Pangulo Marcos yung pag-report na pagbaba sa kanyang performance or satisfaction rating. Kasi hindi siya nagpa-perform, hindi satisfactory ang kanyang galaw. Manatiling nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel DWAR Abante Radio para sa mga eksklusibong balita.